just arrived here sa Kyrgyzstan. I'm with Mr. Morat. Hi, Mr. Morat. Hi. Hi, guys. It's Hi, Philippines. Thank you. Sa buong eroplano na sakay, ako lang yung kailangan ng visa on arrival. Hi. How are you? Hi, I'm good. Sobrang underrated ng Central Asia. Kailangan nyo puntahan talaga. Bye-bye. Bye-bye. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are going to visit our 31st country. Pupunta tayo sa Kyrgyzstan. So isa siya sa mga stan countries dito sa Central Asia. Siya na yung last na stan na pupuntahan natin kasi hindi na kinaya ng oras ko na mag-Tajikistan. Recap lang, galing tayo sa Kazakhstan, Uzbekistan, and then ngayon pupunta tayo sa Kyrgyzstan. So nandito ako ngayon sa Tashkent sa Uzbekistan kasi magpa-fly tayo going to Bishkek in Kyrgyzstan. No? So wala pa ako masyadong tulog kasi nag-overnight train tayo kagabi from Bukhara to Tashkent, overnight train. Tas ngayon plane naman. Puro tayo biyahe buong araw. Pero laban para sa kinabukasan ng bayan. At wala pa masyadong tulog. Tapos dito, medyo kinabahan ako ng slate kasi hindi nila makita yung booking ko. Nag-book kasi ako through a third party app. Tapos nung nag-check-in sa counter na ako, hindi nila makita yung booking ko, yung pangalan ko. Tapos tinatry nila yung first name ko, last name ko. Tapos kinuha na nila yung passport ko. Hindi talaga nila makita. So kinakabahan ako, sabi ko, shucks, bakit hindi nila makita? Tapos tinawag nila yung manager nila. Hindi ko alam kung anong ginawa ng manager nila. Tapos nakita naman yung booking ko. So medyo natagalan lang ako sa check-in counter. Tapos nagtatanong yung mga staff, kailangan sa manager nila, kailangan ba ng visa for Filipinos going to Kyrgyzstan? So hindi natin kailangan natin ng visa, pero visa on arrival. So pagkadating natin sa Kyrgyzstan, doon tayo mag-a-apply ng visa and then magbayad lang tayo. Maraming nagsasabi na pwede rin siyang e-visa pero hindi siya recommended kasi may mga times daw na nare-reject sa e-visa. Pero ang visa on arrival parang mas mataas yung approval rate, yung chance na makapasok ka. So doon na lang daw mismo, visa on arrival na lang. Pagkadating natin doon na tayo mag-apply ng visa, no? So we will stay in Kyrgyzstan for 4 days lang. 4 days and 3 nights lang kasi limited lang talaga yung time ko. And then dito medyo sa Uzbekistan medyo mahigpit yung kanilang security, yung paalis ka na, no. So ang daming beses na chine-check yung passport mo tsaka yung plane ticket mo. Parang 4 times. 4 times ako chineck. Una before ka pumasok sa immigration. Tapos syempre yung immigration, pangalawa. Wala namang question yung immigration pag paalis ka na. Pero medyo matagal pa, mabusisi sila eh. Tapos after immigration, may isa pang nag-check na tao before ka pumasok sa security. Tapos yung sa security, so parang 4 times, no? 4 times na may checking dito sa Uzbekistan. Pero dito na naman tayo, nakapasok na tayo sa gate. Nag-aantay na lang tayo ng ating flight. So mga 2 hours yung flight from Uzbekistan to Kyrgyzstan, no? Ito yung airport nila, guys. Meron silang mga malalaking prayer rooms for the Muslims na yun. May mga prayer room. So dito actually, kakala ko nga CR dito. Pumasok ako dito, tapos pagtingin ko, may mga natutulog pala. Parang prayer room, tas resting room din ng mga Muslims. So ito yung ating flight, Bishkek. Yan, K9. Ay, basta yan, B9 yung gate natin. Tara, let's go. Yan. Ay, pati sa airport nila yung mga binibenta nila parang yung mga ganyang mga kinakainan ng plov. Pag nagpo-plov kayo, medyo ganyan yung mga design ng plato nila. Duty free. Saan yung B9? May mga nakakaganon, no? Parang naka-white sila. Ano ba? Para saan kaya yun? Fashion accessories in Uzbekistan. Daming tao dito. B09. Yung B9 is pababa doon. Kaso maaga pa naman. So lakarin lang natin dito yung airport nila para mas makita natin. May mga duty free shops din sila. Okay. Ang daya lang ni Uzbekistan kasi yung pagtatak niya sa passport. Tinatakan niya yung pinaka-last ko na page. For example, ganito, di ba? Last, ito, India. Last 3 pages ko na lang kasi 1, 2, 3. Dito pa talaga siya nagtatak sa pinaka-last. Tinitipid ko ngayong pages kasi Kazakhstan, hindi siya nagtatak sa last 3 pages kasi naghanap siya ng ibang previous page na may space. Doon niya tinatak. Si Uzbekistan, bida-bida talaga sa pinaka-last talaga. Natatakot nga ako kasi ang dami ko pang trips. Wala pa akong oras magpa-renew ng passport kasi nga, ang dami kong trips.
So, sana hindi naman maubos yung tatak nito. Ay, kailangan ko na magpa-schedule pa rin yun ng passport. Wala pa akong oras. Ay. Guys, nakarating na tayo dito sa Kyrgyzstan. Parang 1 hour lang yata yung biyahe. Nag-adjust yata yung time. Kaya parang 2 hours siya sa ticket. Parang feeling ko 1 hour lang yung biyahe. Tapos adjust na lang yung oras. And then medyo maliit lang yung plane. Parang mataba siya. Tatluhan naman yung seats. Pero parang mataba siya na maliit. Ganun yung plane nila dito. Parang turbo na ewan. Tapos parang yan, 1 hour. Nakatulog kasi ako, hindi ko na napansin yung oras. Wait lang, immigration na. Wait lang ha. Okay guys, I just arrived here sa Kyrgyzstan. I'm with Mr. Morat. Hi Mr. Morat. Meron tayong contact dito. Mamaya ko na sa inyo i-explain yung process kasi ang bilis ng mga pangyayari. I-explain ko sa inyo step by step yung mga ginawa ko dito sa airport. Doon tayo sa labas. Yan yung arrival hall. Yun guys, yung Kyrgyzstan. Maglalakad lang tayo pumunta sa kotse natin. Kasi yan, sinundo tayo ni Kuya dito. Help yourself, please. Wow, thank you so much. Thank you so much. Binigyan niya tayo ng dried apricot out from their garden. So fresh na fresh galing sa garden nila, Mr. Morat. Thank you, so good. Okay. Is there a time difference between Kyrgyzstan and Uzbekistan? Yeah, I think one hour na, right? Time difference? Yes. Yeah, there is, right? 1 hour. 1 hour. Oh, yeah. May time Kazakhstan difference. also, 1 Yeah. hour. Guys, naka-hostel pala ako dito sa Bishkek. It's called Cozy Hostel Bishkek. So, ganyan, no? Okay naman yung mga bunk beds nila. Dito ako actually. Meron namang takip. Tapos merong lagayan doon ng cabinet. Meron ding cabinet dito sa malalaki yung gamit. Yan. Yun yung itsura ng aking shared room. Actually, meron sila dito mga private rooms. Kung gusto niyo mag-private room, meron sila mga private rooms. Parang mga 2,000, 3,000 pesos per night. Ito kasi super mura lang ito, mga 800, 700 pesos. Ito yung kitchen, wala bang ilaw? Ayun, may ilaw. Meron silang mga ref kung may bibiling kayo na pagkain. Meron silang microwave, gazan. Pwede kang kumain dito. Yun guys, ito yung aking hostel, no? Cozy Hostel Bishkek. Tapos, yung nakalock yung pinto, kailangan nyo ng ganito. Parang meron silang sensor. Parang yung igagano mo lang, tapos mau-open na yung pinto. Wait lang guys, i-discuss ko sa inyo yung process dun sa airport ha. Pahapon na kasi namali kami nung una, yung napuntahan namin kanina, Cozy Hotel. Tapos na-realize namin, mali pala. So, lumipat kami dito sa Cozy Hostel. So, medyo maghahapon na kasi sabi ko, wait lang, maglalakad-lakad lang ako ha. Kasi baka maggabi na. Hindi natin makita yung ganda ng Bishkek. Pero ayan lang siya guys. Welcome to Kyrgyzstan. Ito yung paligid ng aking hostel. May exchange din pala dito. Guys, what is your name? My name is Hamzat. Khamzat? Hamzat, yeah. Okay, are you from Bishkek? Bishkek? Yes, I live guys. here. Hi. Hi guys. It's Hi, Philippines. thank you. What is your name? Marvin. Marvin, nice Yeah, to meet you. nice to meet you. Welcome to Kyrgyzstan. Thank you so much. It's my first day. It's first day. Yeah, I just arrived. Yeah. How many days you will be here? Just 4 days. Just 4 days? Yeah. Only Bishkek? Only Bishkek. Do you Yeah. wanna go to the mountains Yeah, I already have a tour tomorrow. tomorrow? Yeah. Tour? Yeah. Where exactly? To the I think to the Isikul Isikul. Lake. Isikul. Oh, Isikul Isikul. Yes, Lake, yeah, and then Isikul. we will go to the mountain. Mountains. Yeah, There, in Isikul. Yeah. And also, I want to advise you, Yeah. Alarcha. Did you hear about Yeah, we will also go. Is it good? It's nice. Yes, it's from here only 1 hour. 1 hour. 1 hour. All right. You will go with electric. Electric car, yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. It's a law in our Kyrgyzstan. Alright. 2 mountains with electric car Okay. because ecology, All right. green economy. I love your English. You're so good at English. Yes, because I was study there in Europe. Oh, you studied in Yes, in Europe. Europe, in Italy. Oh, wow, nice. Yes, and also I working with the foreigners. A foreign. That's why. Oh, wow. Philippines, cool.
You look good. No. Thank you. You Okay, also, welcome. you also look good. Thank you. Welcome, bro. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Have a good day. You too. Bye-bye. Yeah, first day pa lang natin ang friendly na ng mga tao. Tara maglakad-lakad tayo dito. Saan ba tayo pupunta? Ay, nakakotse pala sila. Bye-bye. Nakakotse pala sila. Mabait ng mga tao, no? First day pa lang natin. Ay, dito tayo. Tawid tayo. Let's go! Okay, siguro habang naglalakad tayo, i-discuss ko na lang yung mga nangyari, no? Kasi pupunta tayo sa Ala2 Square, isa sa mga tourist spot dito. 19 minutes siya from my hostel. Lalakarin ko na lang. So, i-discuss ko yung naging process kanina sa pagpasok dito sa Kyrgyzstan. Okay? Wait lang, na-distract ako. Gusto ko ipakita sa inyo yung nilalakaran natin. Ang cute kasi, oh. No, ang ganda ng Kyrgyzstan din. Nalilito na ako. Parang lahat ng mga lugar dito sa Central Asia magaganda. Start tayo. Pagpasok ko dito, 1 hour lang pala yung biyahe from Uzbekistan, Tashkent to Bishkek dito sa Kyrgyzstan, no. Nag-adjust lang yung time kaya parang naging 2 hours kasi parang 1 hour ahead ang Kyrgyzstan. So dito sa Kyrgyzstan for Filipinos, kailangan natin ng visa on arrival. So pagkadating ko sa immigration, pagkadating ng plane, lahat kasi sila dumiretso sa immigration. So sumama din ako dun sa immigration. Tapos bigla ko na-realize habang nakapila ako, sabi ko, parang mali. Parang kailangan ko ng visa kasi sila walang visa. So umalis ako sa linya, tapos nagtanong ako sa parang police or parang immigration officer na nasa gilid. Sabi ko, excuse me, where can I apply for a visa on arrival? Tapos inassist ako, mabait yung immigration officer. Inassist niya ako doon sa applyan ng visa. Ako lang. Sa buong eroplano na sakay, ako lang yung kailangan ng visa on arrival. Lahat sila hindi nila kailangan ng visa. So, hindi nag-apply ako ng visa on arrival. So, nag-fill out ka ng forms, pangalan, ilang days ka mag-i-stay dito, ano yung name ng hotel mo, ganun lang, mga basic information lang naman, passport number, ganyan. Tapos nagbayad na ako. Pwedeng credit card kasi wala pa akong cash, di ba? Hindi pa ako nakakalagpas ng immigration, so wala pa akong nawi-withdraw na cash. Nagbayad ako using my credit card. Ang bayad is $50. So mga almost 3,000 pesos. Sabi mo 2,900 to 3,000 pesos. Once magbayad ka na, tatatakan yung iyong passport. Actually, ang kulit nga, meron siyang tatak, may visa, pakita ko sa inyo. Takpan ko lang ibang information, pero ayan no, merong visa. So merong tatak ng visa dito sa Kyrgyzstan. So ayan, tinatakan niya na yung visa ko, nilagyan niya na ng visa yung passport ko. Tapos after nun, bumalik na ako dun sa immigration officer. Tapos pagpunta ko sa immigration officer, wala namang masyadong tanong, pero nag-uusap yung dalawang immigration officer. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila, pero based sa context clues, ang pinag-uusapan nila, sabi ng isang immigration officer, kailangan pa ba niya ng visa? Tapos sabi ng isang officer, hindi niya yata kailangan ng visa. So para nagtatalo sila kasi galing ako sa Uzbekistan. So parang sabi nila, since galing sa Uzbekistan, parang baka wala ng visa. Tapos sabi ng isa, hindi, kailangan na ng visa kasi Filipino siya. Ganun yung pagkakaintindi ko ha. Hindi ko fully sure kung yun yung usapan nila. Pero parang nagtatalo sila kung kailangan ba ng visa. Tapos sabi niya, hindi, okay na yan. Kailangan niya ng visa kasi Filipino yan. Tapos after nun, tinatakan niya na. Tapos pagkatatak na, pagkalabas ko na ng immigration, meron mga SIM card, Beeline. Yun din yung SIM card ko sa Uzbekistan, Beeline. Yun yung parang network. Kaso hindi gumagana yung Uzbekistan SIM ko dito. Kahit data roaming ko, hindi siya gumagana. So bumili ulit ako ng bagong SIM card. Beeline din ang pangalan. Ang binayaran ko mga around 500 pesos. 800 something Kyrgyzstan som. Som din yung name ng currency nila dito. Pero hindi same yung value sa Uzbekistan. Di ba sa Uzbekistan som? Dito sa Kyrgyzstan som. Pero magkaiba sila ng value ha. So ayun na. Nagbayad ako using my credit card ulit kasi wala pa akong cash. Pwede namang magbayad ng credit card doon sa SIM card. In-install na nila sa akin yung SIM card ko. So may data na ako. Good for 30 days ito. Actually mura na nga ito yun. 500 pesos good for 30 days. So yan, may SIM card na ako. Tapos pag kakuha ko na ng SIM card, pumunta na ako sa luggage ko kasi kukunin ko na yung luggage ko. Yung luggage ko na lang yung naiiwan doon sa belt. Kasi nga, ako lang yung nag-visa on arrival. Lahat kasi sila, walang visa. So ako lang yung naiiwan doon. Sabi ko, okay, buti wala ko kumuha ng luggage ko. So, kinuha ko na yung luggage ko. After noon, lumabas na ako. Tapos nasa arrival hall na. Pagkadating sa arrival hall, meron kasi akong sundo, si Mr. Murat, no? Kasi, actually, dapat wala akong sundo. Kasi bukas meron akong tour kay Mr. Murat. Tapos sabi niya, meron ka na bang magsusundo sa'yo sa airport? Sabi ko, hindi, okay na, mag-Yandex na lang ako. Kasi wala naman sa usapan namin na mayroong airport transfer. Pero sobrang bait talaga ni Mr. Murat. Like, he is so kind.
Mr. Murat is so kind na sabi niya, hindi, susunduin na kita sa airport, ganyan. Kasi naka-private tour ako bukas. Sabi niya, hindi, susunduin na kita sa airport, ganyan, ganyan. Tapos, nagbigay pa siya ng dried apricots. Grabe naman yun, di ba? Ang bait ni Sir Murat. Sabi ko sa kanya, Sir, mag-withdraw muna ako ng cash sa ATM doon sa airport. Sabi niya, wag ka na mag-withdraw, sa city ka na mag-withdraw. Sabi ko kasi wala akong pambayad sa kanya. Tapos sabi niya, hindi ko alam kung kasama na siya sa package or parang freebie niya na lang yung airport transfer. Kasi sobrang bait niya talaga. Sabi niya, hindi, wag ka na mag-withdraw ng cash sa city ka na mag-withdraw ng cash. So hindi ako naka-withdraw ng cash sa airport. But if mag-withdraw kayo ng cash, ito yung sinabi ng aking friend na si Ivan de Guzman. Dito kayo mag-withdraw sa ito, Bacomat. Itong red na ATM. Ayan, diyan kayo mag-withdraw ha. Kasi yung ibang mga ATMs dito sa Kyrgyzstan, 4-digit PIN lang sila. Di ba? Usually yung mga ATMs natin sa Philippines naka 6-digit PIN na. So itong Bacomat na red na ATM, siya yung nag-accept ng 6-digit PIN. But again, sabi nga ni Sir Murat kasi wag na muna ako mag-withdraw ng cash. So hindi na ako naka-withdraw doon. But if ever for you guys, if gusto niyo mag-withdraw, doon kayo mag-withdraw sa bangko na yan, no? So ngayon, ang problema ko, may KFC. Ang problema ko, wala pala akong cash. Ayan, may KFC pala malapit sa ano namin, oh. So ang gagawin natin ngayon is mag-withdraw na tayo ng cash, no? Sa city na tayo mag-withdraw. Tapos ay ito for the tour package. Actually, sige, may share ako sa inyo na hack. Okay, backstory tayo. Paano ko ba nakilala si Mr. Murat? So si Mr. Murat, actually ni-recommend lang siya ng isang Instagram follower ko. Shoutout naman kay Sir Kagami Taiga. Sir Alvin, ano nga ba yung full name niya? Sinabi niya sa akin yung full name niya. Sorry Sir Alvin, basta yung kanyang Instagram handle, Kagami Taiga. Maraming salamat for recommending Sir Murat. Actually, before talaga dapat hindi ako magpa-private tour. Dapat hindi ko kukunin si Sir Murat. Kasi pag pupunta kayo dito sa Kyrgyzstan, ang sikat na tour agency dito is called Ketik KJ. Ito, pakita ko yung Instagram. Yan, Ketik KJ. Tapos nandito yung mga scheduled of tours nila. However, dumating kasi ako dito is December 6. Dumating kasi ako dito December 7 pala ngayon. Bukas, ang tour lang nila is ala Archa. Tapos sa December 9, ang tour lang nila is ayan lang. Tapos December 10 kasi uuwi na ako. So, 4 days lang kasi ako dito sa Kyrgyzstan. Maganda to sila Ketik kung marami kayong days at hindi kayo nagmamadali. Parang half day tour. At mura lang, meron silang, ayan lang. Makikita nyo naman sa Instagram nila, 990 SOM, merong 1,900 Kyrgyzstan SOM. However nga, since limited lang yung time ko, sabi ko, hala, hindi ko mapupuntahan yung mga Isikul Lake, yung mga, basta yung mga spots dito sa Kyrgyzstan, hindi ko mapupuntahan. So, nag-decide ako na i-avail na lang yung private tour. Itong sinasuggest nga ni Sir Kagami. So, ayun, kaya ako nakilala si Sir Murat. Kasi nag-o-offer siya ng private tour. Sobrang gentle niya, sobrang soft spoken niya. Parang nung kinakausap ko nga siya kanina, parang ang sarap niya maging tatay. Alam mo yun, ang soft spoken niya magsalita, tapos parang ang sarap niya maging tatay. Ganun yung feel ko sa kanya. Parang grabe yung pag-aalaga, yung luggage ko. Sabi ko, ako na magbubuhat kasi parang bigat. Ano talaga siya. So, first impression ko naman kay Sir Murat, sobrang okay niya, no. Mas mahal lang talaga siya kesa doon sa mga kay Ketik. Kay Ketik kasi joiner tour yun eh. Marami kayong mga kasama. Kay Sir Murat, as in, ako lang mag-isa, private tour. So, babayaran ko yung buong kotse, ganun. If I'm not mistaken, sa day 1, 8,000 yata yung babayaran ko, 8,000 pesos. Pag magkiketik ako, mga 3,000 lang. Pero 3 days yun. Kinompute ko yung, for example, Ala Arts, Isikul, ni Ketik. Kinompute ko kung magkano yung babayaran ko. Aabot lang siya ng mga 3,000 pesos. Pero 3 days. Wala akong luxury of time. So, mas mahal, pero mas kung limited yung oras nyo, then I recommend Sir Murat, no? I recommend Sir Murat para mapuntahan nyo lahat on a limited time. Tapos sa day 2 ko, mas mahal yung day 2 ko kasi mas malayo yung pupuntahan namin. I think mga 10,000 pesos. Pero again, solo traveler kasi ako. So medyo diniscountan niya na ako, no? Kapag grupo kayo, baka mas mahal kasi mas marami kayo. And mas marami siyang aalalahanin siguro. So medyo discounted rate na yung sa akin kasi medyo solo traveler ako. Mas mahal siya pero sabi ko, because of my limited time here in Kyrgyzstan, ilalaban ko na. Okay? So yun yung plano natin dito sa Kyrgyzstan. Mag-private tour tayo ng 2 days. Pero sa first day natin,
chill lang tayo. Package kasi ni Sir Murat, parang pupunta kami sa 5 na spots, yung isang day parang 4 na spots. So sa isang araw, ang dami talaga naming mapupuntahan. Kaya kung magkiketik kayo, mas mura, pero usually isang araw, isa lang mapupuntahan nyo. So mamili na lang kayo. Kung matagal naman kayo sa Kyrgyzstan, di pwede kayo mag half day tour. Pero kung limited time, I recommend Mr. Murat. Ilalagay ko na lang yung contact number ni Mr. Murat sa description box if gusto nyo rin siyang ma-avail. Okay guys, marami na rin mga bangko dito, money changer. So may area lang namin, no, sa may hostel. Sobrang dami na ng mga, yan, no, USD, Euros. Pero naghanap ako ng Bankomat, yung nire-recommend nga ni Ivan na Bankomat. Meron naman 1 minute walk. So yun na lang yung pag-withdrawhan natin, 1 minute lang. So maganda yung area ng hostel ko kasi walking distance lang siya sa yung sa park. And then dito, ang dami ng money changer. Like nasa New City tayo. Meron kasi ditong Old Town, New Town. Nasa New Town tayo, hindi New City. Nasa New Town tayo na area. May nahanap akong Bankomat pero mga green yung color, tapos parang walang English translation. So nag-check pa ako ng ibang mga ATM online na may Visa or Mastercard. Yan, merong 2 minute walk. Nakari na lang natin guys. Yan guys, may nakita akong ATM na nag-i-English naman. Pin code, okay. Guys, gumana. Dito ako nag-withdraw BTB. Ayan, BTB Bank kasi may nakasulat na Visa, Mastercard, ayan, no. Siyempre, ginamit ko ulit ng aking GCash, Visa card para mag-withdraw. I-check natin kung magkano yung nabawas. Wait lang. Guys, nag-withdraw ako ng 25,000 Kyrgyzstan som. Medyo malaki yung withdraw ko kasi nga naka-private tour ako. Kung hindi naman kayo naka-private tour, kahit mga magkano lang withdraw nyo, mga 10,000 siguro. 10,000 Kyrgyzstan som. Kasi ito yung conversion niya sa Google, no? 25,000 Kyrgyzstan som, 16,856 pesos. Diba? 16,856. Chinek ko yung GCash ko, ang nabawas 16,867. Grabe guys, 9 pesos. Or, tama ba? 9 pesos lang. 9 pesos lang yung nabawas sa aking parang yung charge, 9 pesos lang. Kaya if you're traveling abroad, always use your GCash. Okay, 1 point na naman tayo kay GCash. Sorry, but thank you talaga. Sobrang highly recommended ko talaga yung GCash, no. Parang kahit sa Kazakhstan, Uzbekistan, yung pag nag-withdraw ako, almost walang charge. Dami kong cash, nalulula ako kasi baka masyado itong wala. Pero ito yung 25,000 som guys. Tapos may mga 200, merong 1,000. So, ayan. Ang dami nating pera. Mga 16,000 pesos to kasi actually kulang pa nga to eh. Kasi parang yung total ko na tour, aabot ako ng 18,000. Mag-withdraw na lang ako sa next day mga another 10,000 som, no. So, ayun. Yung problem ko lang sa Kyrgyzstan, wala siya sa calculator conversion ng Apple. Meron namang Uzbekistan, no. Yan, no. Uzbekistan som, 'di ba? Pero walang Kyrgyzstan. Wala, som. Wala, no, ba't kaya? Wala siya sa calculator. So nag-google pa ako para ma-convert yung mga amounts. Tapos guys, yung ATM pala, nung naglalagay ako ng pin code, parang hanggang 5 numbers lang. Tapos sabi ko, 6 kasi yung ko, so paulit-ulit ako. Pero nung trinay ko yung enter, gumana naman siya. Yung pang number 6, hindi lang siya nagsushow sa screen. Pero if pindutin mo yung pang number 6 na number, tapos i-enter mo, gumana siya. Hindi lang siya nagsushow sa screen. Pag nasa screen, akala mo, bakit 5 lang or bakit 4 lang yung lumalabas? Pero gumana naman siya kahit nag 6 digit pin ako guys. Hi, what's your name? My name is Askat. Askat? You're from Kyrgyzstan? From Kyrgyzstan. Okay, nice to meet you, bro. Nasaan na nga ba ako? Ay, pupunta tayo sa park na. Wala na naman ako. Ingat-ingat lang kayo kasi meron silang mga bike lanes pala. Diba ito yung pedestrian lane? May ganun sila bike lanes. Kanina dito ako naglalakad, tapos pinitpitan ako nung nagbabike. So parang bike lane nila yan. Dito lang tayo. Kyrgyzstan. Actually, bukas, di ba guys, naka-private tour tayo. Ang gusto nga ni Mr. Murat, super early kami. Sabi ko, sir, pwede bang huwag tayo mag-super early? Kasi wala pa akong, di ba, nag-overnight train ako kahapon. Wala akong tulog. Tapos ngayon, kung maaga kami, di na naman ako makakatulog.
So sabi ko, yun lang yung maganda pag naka-private tour kayo. Medyo ma-adjust niyo yung time kasi ikaw naman yung magdi-decide, di ba? So sabi ko, pwede bang medyo hindi naman tayo maaga kasi gusto ko lang makatulog na matino din, no? So 9 AM daw ang aming call time tomorrow. Yay, 9. Hindi siya super early. Again, yung price ng tour, don't quote me on that ha, kasi I'm a solo traveler. Depende yun kung ilang peraso kayo ha. So kausapin niyo lang si Mr. Murat, mabait naman siya. Kausapin niyo lang kung ano yung mapag-agreehan niyo ng price. Ako kung anong inoffer niya sa akin, sa totoo lang, hindi na ako nag-negotiate. Parang sabi ko okay na yan kasi solo din talaga ako, 'di ba? So parang kailangan ko rin talaga bayaran lahat. So okay na 'yun. Ay, nakailaw. May liwanag ang buhay. Ang ganda rin ng Kyrgyzstan, no? Ang ganda niya rin lakarin. So guys, chinek ko sa Google, ang 100 Kyrgyzstan som equals 67 pesos. So kung may 100 times 0.6, ang hirap i-convert times 0.67. Times 0.7 na lang, 70%. Basta for example, kung may presyo 70%, yun yung Philippine price. Sabihin 100 to, okay, 70 pesos. 200, okay, 140 pesos. Ganun. Medyo mahirap siya i-convert pero Lavarn. Ayan, oh, may mga bus stops din sila dito. Ayan, day 1 walking around the city lang tayo. Ganun lang yung atake natin dito. Alam mo, ang face card din ng mga tao, ha? In fairness, para sila mga Korean, no? No? Medyo mga Korean yung atake nila. Sa Kazakhstan, parang Russian and Chinese. Sa Uzbekistan, mas more on matatangos masyadong ilong ng mga taga-Uzbekistan eh. More on Tisoy, more on Russian siguro or Turkey, ganun, Turkish. Dito naman sa Kyrgyzstan, parang parang mukhang Korean na mistiso rin eh. Parang medyo Kazakhstan din. Itsurang, hi, do you want to say hi? Hi, how are you? Hi, I'm good. Assalamualaikum. What Philippines? Philippines? Yeah. Oh. What are your names? My name is Turguluk. Dulok? Alsep. Ano, nice to meet you guys. Nice to meet you. Bye-bye. Salam. Diba? Mabait na mga tao, diba? At kita niyo yung itsura nila, medyo mga Korean na pogi-pogi din. First few hours pa lang natin dito, ang dami na natin nakilala. Parang natatalo si Kazakhstan ni Kyrgyzstan. Sobrang friendly din ng mga tao, guys. Actually, kahit sa Uzbekistan din naman, buong Central Asia, ang friendly ng mga tao. Pero ito kasi kakarating pa lang natin, as in kakarating pa lang. Ang dami na nag-hi. So medyo lumalaban ang Kyrgyzstan. Tinatalo niya ang Kazakhstan sa most friendly. Saan naman tayo? Liliko tayo dito. Oh, mahal ko rin yung Kyrgyzstan, ang hirap. Parang lahat ng Central Asia love ko, guys. Sobrang underrated ng Central Asia. Kailangan nyo puntahan talaga. Hello, guys. Hello, you, my dear brothers. Korea. From Philippines. Philippines. Oh, Kyrgyzstan. Assalamu alaikum. Bishkek. Assalamualaikum. Where are you from? Philippines, nice to meet you. Nice to meet you too, brother. Nice to What's meet name? you. Marvin. Kumar. Kumar. Murat. Yes. Murat. Zak Murat. Magazine. Abu. Okay. Wow, nice to meet you. Bye bye. Bye-bye. Friend. Grabe ka friendly ng mga tao. Actually, naka-off yung camera ko. Tapos nag-hi kasi yung si Kumar ba yun? Yung pinakadulo. Nag-hi kasi si Kumar. So sabi ko, wait lang, i-open ko yung camera ko. Ang friendly nila, no? Grabe. And maglalakad-lakad ka lang dito. Tapos pag nakikita nila na, Korea ba yung sinabi ng isa? Korea? Sabi niya, Korea. Pag nakikita nila na medyo foreigner ka, hindi ko alam ba't sila nag-approach. Kailangan lang din siguro medyo friendly yung datingan mo. Ganun, parang smile-smile ka lang. Or pag naglalakad ka, dapat medyo friendly para... Natutuwa naman ako sa mga Kyrgyz ba tawag sa kanila? Kyrgyz. Pupogi din, no? Pupogi tsaka friendly. Ano ba to Central Asia? Parang feeling ko andito talaga sa Central Asia ang sagot sa Wait lang, takbo ako. Saan na ba yung ayan na ba yung park kaya? Actually, ang Kyrgyzstan, isa siya sa pinaka mountainous country in the world, no? Kasi parang 90, ilang percent ba yun? 95, 94% of the land area ay mountain dito sa Kyrgyzstan. On a clear day nga daw, makikita mo talaga may mga snowy
mountains na nakapalibot. But ngayon kasi ginabi na tayo so hindi ko masyado nakikita. Baka bukas makikita natin sa background meron siya mga snow mountains dito. For now, i-enjoy na lang muna natin maglakad-lakad dito. Dito naman parang nasa Europa na tayo. Na-energized ako dito sa Kyrgyzstan. Di ba puyat na ako kanina? Wala lang akong energy kanina kasi nga wala masyadong tulog. Tapos puro biyahe, nag-overnight train, nag-aeroplano. Pero nung naglalakad-lakad na ako dito, na-energized ako kasi ang friendly ng mga tao. No? Aside sa fact na mga face cards sila, ang friendly pa. So na-energized tuloy ako. Bumalik yung energy ko today. Kahit walang tulog, parang ready pa ako maglakad ng mga 50,000 steps. Ayan, may Christmas tree dito. Wow! So guys, itong may Christmas tree na to, ito na pala yung Alatu Square. Tapos ito yung parang iconic na giant flagpole. Yan o. Kaso gabi kasi, balikan na lang natin to ng umaga na para mas makita natin yung details. Meron din ginagawa dito. Baka meron din silang itatayong mga Christmas trees dito. Yun guys, dito sa park meron din sila parang peryahan. Magpaputok-putok ka ng mga balloons. Ayan yung Ferris wheel. And then ano to? Ayan no, parang mga ano nga, perya na parang amusement park nila sa bayan. Nag-weather update na ba tayo guys? Nakalimutan ko na rin, but today is December, ano ba ngayon? 7? Yeah, December 7 here in Bishkek. 5%, 5 degrees Celsius. So medyo malamig na rin no. 5 degrees na. Okay, since day number 15 na natin dito sa Central Asia and puro na lang tayo. Na-try naman natin yung a lot of local Central Asian food pero puro kasi tayo beef and horse meat and lamb meat. So sabi ko mag-chicken naman tayo ngayon para maiba lang no kasi medyo gusto ko na rin ng chicken menu. So nandito tayo sa Chicken Star. May na-search lang ako na malapit lang dito sa area. Ito yung itsura niya guys. Chicken Star. Let's go, pasok tayo. Hi, hello. For one person? Okay. Thank you. Oh, sorry. Sit anywhere. Maybe there. Restaurant nila. Chill. And guys, I'm so excited to eat. Medyo gutom na ako. Actually, kanina pa ako nagugutom. Meron sila mga set menu. Lunch set A, crispy chicken, breast, garlic, vegetable kimbap. Parang Korean ba to? Pickle salad. So 620 times 70%. Magkano yun? 300 something. 400. Hirap. Soups. Parang Korean yata to. Meron mga tteokbokki, bibimbap, chicken steak, chicken special. Yay! Na-excite ako kumain. Hindi may nasi goreng oh. Malaysian food. I think tas bento, Japanese beef bulgogi. So parang ano siya, Asian cuisine no. Asian talaga siya. Combination ng different Asian dishes. Tapos for drinks may mga soju cocktails sila, cold drinks, ayan, 250. Kyrgyzstan som. Yes, I'm super excited kumain. Medyo na-miss ko yung Asian. I mean, Asian naman ang Central Asia but like East Asian or Southeast Asian na food. Yan, na-miss ko yung ganito, chicken, Korean chicken. So this is breast, walang bones. 4 pieces and then nag-order pa ako ng garlic chicken na wings naman. Ganun ako nagki-crave ng chicken. And then ito yung bowl of rice. Parang gusto ko pa ng more rice. Ito yun. Thank you so much. Ito yung Coke Zero. Let's go! Naiwan ko yung mic dun sa hostel sa isa kong bag. Ay, shock, sorry. Hala, ba't nag-move? Actually, lagayin ito ng bones, pero parang gusto ko yung nagalay ng kanin. Tapos, pwede dito na lang yung bones ko. Ayan, mas ayan, konti ng kanin nila. Mas comfortable ako magkanin sa plate. Nag-move talaga yung table ko. It's movable. Movable. Cheers tayo sa chicken breast with Korean sauce. Cheers! Ang sarap! My God, parang I'm back to Korea. Sarap! Kuwang-kuha niyo yung flavor.
Parang sweet and spicy. A little spicy, more on sweet actually. Masarap. Sarap ba kaluto niya? Check naman natin yung garlic wings. Actually, kung nag-crave kayo ng parang authentic na lasa ng chicken, ng Korean chicken, or parang dito nyo, ano nga ba yun? Chicken Star, di ba? Chicken Star yung name. Ang sarap! Parang bumalik ako sa Pilipinas. Alam mo yung mga unli wings sa Philippines na masasarap? Oh my God. May binigay sila na pickles, pang tanggal umay daw. If ever nauumay ka na. Pero hindi pa ako nauumay dahil nasasarapan ako. Ang sarap. Pwede nyo matry pag nag-bishcake kayo. At pag, for example, na yung panlasa nyo, naghahanap na kayo ng familiar taste ng Asian, East Asian, Southeast Asian. Then, sarap. Parang gusto ko pa ng kanin. Ang liit kasi ng serving ng kanin nila. Napa-extra rice ako guys sa sarap. Nabitin ako sa isang kanin. I need more kanin. Cheers! Boosh! Nagugutom na naman kayo, no? Every time na every time na nanonood ko, laging may dagang kumakain, no? Sorry na. Yung guys, ang bill ko, 1,500 Kyrgyzstan som. Siguro mga 1,000 pesos, no? Okay na rin, medyo pricey yata ng slide, pero masarap naman yung pagkain. Tsaka included do yung para may service charge. Ang service charge, 155 som. Pero sobrang galing kasi nung server ko. Like, above and beyond. Above and beyond yung kanyang service. So, nag-add na lang ako ng extra tip kahit meron ng service charge. Depende naman sa inyo guys, sa experience nyo. Kung feeling nyo naman, as in, ginagalingan nila. Kasi yung 155, so magkano lang yung 70, di ba? Times 0.67. 100 pesos. 100 pesos lang yung service charge eh. So, dinagdagan ko na lang ng additional pa. Yung waiter, lagi siyang kinakamusta ko anong kailangan ko, tapos kung kailangan ko ng mga kung ano-ano, like kutsara. Basta pabalik-balik siya sa akin, kinakamusta niya kung ano yung kailangan ko. So, natuwa naman ako sa service nila. Maglalakad ako. Guys, ito pala yung aking hostel no yan. Cozy Hostel. Mga nasa around 795. Mga around 800 pesos per night. Kaso naka-bunk bed ako. Meron naman silang ganyan. Yung parang private room. Ayan. Ito kasi ako yung parang ito men lang to. Economy shared. Meron silang honeymoon double room. Ayan. 2-1. Ito naman. Comfort triple. 2-3. Or kung mas malaki yung gusto nyo, 3-2. Nonetheless, affordable pa rin siya. Kung dalawa kayo, 2,000, tag 1,000 lang din kayo per night. Ako kasi, solo lang ako. So, doon ako sa 800 pesos per night. Kasi chinek ko na nga yung bunk bed nila. Maganda na may mga kahoy-kahoy. So, sabi ko, okay, parang komportable naman. Ano ba? Kanina pa ako hindi nakakasalita. Komportable naman ako matulog sa ganong hostel. Basta maganda yung bunk bed, yung matibay. So, nag-decide ako na mag-hostel na lang. But, if you want a private room, maganda yung location actually. Walking distance lang sa everything. May mga restaurants pa nga dito. Ang ganda ng reception sa akin ng Kyrgyzstan, no? First night from the immigration officer sa airport na as in inassist niya ako para sa visa application, to the people na nakakasalubog natin dito, no? Super friendly. To Kuya Murat, no? Na may pinamigay pa siyang mga dried apricots at talagang hinatid niya pa ako today. To the restaurant, ang sarap ng pagkain, ang polite na mga server. Parang yung first day ko dito sa Kyrgyzstan, sobrang ang ganda ng kulay na yun. May pa-green dyan. Sobrang ganda ng first day na experience ko sa Kyrgyzstan. Naging love ko kaagad siya kahit first few hours ko pa lang dito. Parang mas lumamig lalo. Naging 4 na. Bishkek. 4 degrees. Let's go. Guys, regarding the hotel, mag-ingat pala kayo ha, kasi narito kami. Ang pangalan niya, Cozy Hostel. Cozy Hostel Bishkek. Kasi kanina may napuntahan kami, Cozy Hotel Bishkek. Doon ako unang hinatid. So magkaiba sila, no? Merong Cozy Hotel. Ang pinag-iistihan ko dito is Cozy Hostel Bishkek. And of course, mag-book kayo ng inyong mga hotels sa mga trips nyo. You can always book that on Klook.
and get 5% discount using my code Look! Thank you. Guys, may nakita akong parang grocery. Ayan o. Bepeki Globus. Tara, check na natin yung grocery nila kung affordable. Hey guys, grocery raid. Chicheria, 142. So mga, ang hirap, 90. Yung mga Coke nila. Ito, 82. So mga 50 pesos, ganun. Ayan, 50 pesos yung mga Coke nila if you want. May mga alak. Pero wag tayo mag-alak dahil wala naman tayong balak. Tsari. Fanta. Snickers. Mga biskwit. Check natin. Kano ba dito? Walang presyo eh. Hanapin natin yung presyo. Sige. Ice cream. Magkano kaya ice cream? Ano mabibili natin? Water. Water. Ito yung water nila. Kaso ito may flavored eh. 52. So mga 30 pesos. Ganun. Mga juice. Yan, kung mag-i-stay kayo ng matagal sa Kyrgyzstan, edi pwede na kayong mag-grocery na. Bili na kayo ng mga stocks nyo for, di ba 4 days lang ako dito sa Kyrgyzstan. Pero first day ko pa lang parang ang naisip ko agad, hala, dapat nagstay pala ako ng matagal. Kasi first day pa lang parang tuwa ako sa vibe niya eh. No? Ang positive ng reception sa akin ng Kyrgyzstan. Sabi ko, parang bitin yung 4 days. Kaso may trabaho kasi ako. Kailangan ko umuwi sa Pilipinas, guys. Because mayroon akong commitment. Ito yung mga lalaking bread, 31 lang. So, 20 pesos. Ganun, no? Yung mga ganyan na kalalaki, oh. Walang, mura lang din. No? Yan. Ano pang mga gusto nyong malaman sa grocery nila? Chocolate. Ang lawak din pala ng grocery na to. Globus yung pangalan. Malapit lang din sa hostel namin, guys. Para mga wala pang 5 minutes to na walk. Ay, may mga ganito rin pala sila. Mga ready-made food. Ayan, no, mga parang manti, yung mga dumplings. Ang mura lang, oh. 39? Are you kidding me? So pag 39, magkano yun? Siyempre hindi ko alam. 20? Or hindi, mga 25. Ayun yung parang boiled. Boiled ba tawag doon? Steamed lang. Ito yung parang fried. Bakit mas mahal yung fried? 65. Ayan, kung mag-birthday ka rin dito sa Kyrgyzstan, pwede kang bumili ng cake, di ba? And then meron silang mga tinapay. Okay, ano pang i-grocery nyo? Ito yung mga chocolate. Snickers, 93. So, 50. M&M's, 64. So, magkano yun? 40 something. Ayan o, ang dami rin nilang chocolates. Cheese. Mahilig kayo mag-cheese. Ito yung mga sausage. Ayan o. 6 na sausage. Magkano yun? 155. So, kano yun? 100. Sabihin na lang natin 100 pesos. 6. So, pwede mo na yan. Pang 3 days mo na yan dito na breakfast. Ano pang gusto nyo malaman? Nutella? Pag mag-Nutella kayo, 287. Pero ito na ba yun? Yung malaki na? Or ito lang? Yung maliit lang? Ang gandang base ng Central Asia for work from home. Kung mag-work from home ka, tapos 1 month tayo pwede magstay dito, no, with the visa on arrival. Pwede ka mag-work ng 1 month dito. Tapos ang dami pang mga face card. So baka makahanap ka ng jowa in 1 month, pero nawalan ka ng trabaho. Nawawalan ka ng trabaho kasi hindi ka nakapokus sa trabaho mo. Pero ang silver lining, makakahanap ka ng jowa. Mamili ka na lang, anong ba mas importante, jowa or trabaho? Siyempre trabaho, kasi wala kang pangkain. Ano to, yung mga pickles, kamatis. Yung kamatis inaano din nila, parang anong tawag, ferment ba tawag sa ganyan? A, ferment. B, fertilized. C, preserved. Or letter D, wala na ako maisip. Persevere. Parang layo na. Pero kung ang mga cravings mo naman mga ganito,
Magkano yung ganito? 72 ba? Ayan, 72 walang, mura lang. 50 lang, tas ang laki na. Craving satisfied ka dito. Ano ba to? Parang ano mo, no? I-chop chop mo into smaller pieces, tas i-plating mo. Ganun ba yung wala kasi kaming ganyan sa ano eh. Hindi naman kami nagaganyan-ganyan. Di ba may mga karne na i-chop-chop mo tapos i-plate mo. Kami kasi parang ano lang eh, yung mga normal na tender juicy. Hindi naman namin china-chop-chop-chop. Ay, ginuguhitan lang, no? Pero wala namang chop-chop-chop-chop yun. May mga ganito pero parang ang laki naman ito. Parang hindi na to kakasya sa bibig. Pag, di ba? Pag kinain mo. Ito talaga yung kailangan mong hatiin muna tapos chop-chop-chop. Ayan, may mga pa-kimchi-kimchi din pala sila dito. Korea yarn. Mga bread na nakaganito na. Pwedeng kapag nagugutom kayo, bumili na kayo ng isang ganitong bread. Pero bakit parang mahal? Ito ba yun? 272. So 100 plus, no? Ito may mga chicken na 117 lang sa mga 70 pesos. Malaking chicken na yan. Mga omelette. Ay, may onigiri din pala sila. Ano, Japan yarn. Sandwiches. Salad. Ayan. Ano, hindi ba to parang yung putok na bread? Sa mga bakery, di ba may ganun tayo sa Pilipinas? Yung putok. Alam mo ba yung putok? Or pang jologs yun. Ba't yung iba nahulog? Ayan o. Oh. Hindi ako nagahulog niyan ha. Yung mga iba na tinapay nahulog oh. Wala na sila sa ano. Yan, pwede kayong bumili ng mga tinapay-tapa. Just in case magutom. Ay, saging. Gusto ko ng saging. May saging ba kayo dito? Guys, yung fruit section. Meron silang mansanas. Ito yung mga presyo nandun sa taas. I-translate na lang natin kung ano yung mga yan, no? Para mas mabilis nyo maintindihan. Translate nyo na lang kung ano yung 179 and all that. May patas, may chico, orange. Ang lalaki ng mga sili. Yung ba yung capsicum? Diba sa Australia, meron tayong natutunan na word, capsicum. Is that the capsicum? Wait lang, itanong natin sa teller para nakakayaman naman. Is this a capsicum? Kasi hindi mo naman pala bibilin, no? Gusto mo lang magmayabang na alam mo yung word na capsicum. Wait lang, gusto ko ma-confirm. Ito ba yun? Ang laki. The capsicum is so large, hindi long, so long. Tignan mo. Yung talong nila. Ang lalaki din ng talong nila, oh my gosh. Kamatis, bell pepper. Ito yung parang pipino na magaspang. Anong tawag mo dito? Rough pino. Yung pipino na magaspang. Ano matawag dito? Ito yata yung ginagawang bawang. Ito saging. Love it. I'm waiting for you. Ikilo na lang natin doon. Paano kaya nila kinikilo yan? Ayan. Ito. Merong mga numbers dito. Tapos, tsaka mo siya ikikilo. Lalagay mo doon. Sige, basahin na lang natin yung instruction. So, yan guys. Diba naka-Kyrgyz yung instruction? So, I'm using this app called Google Translate. So, yan. From Kyrgyz to English. Ayan, naging English na siya. Dear customer. So, yan ang instruction. Mababasa niyo na siya. Yan, guys. Very helpful. Google Translate. Pwedeng photos, pwedeng text, pwedeng camera, pwedeng ganyan. Pwedeng voice. So, very helpful na app if you're traveling abroad, no? Google Translate. Oh, got it. Thank you so much. Thank you. And magpaturo tayo. Meron palang mga numbering dito, guys. Ito yung banana, di ba? Tapos meron dito number 6. Tapos ito yata yung 169 cents. Hindi ko na-gets to. Basta ito yung number 6. So, for example, magkikilo ka ng saging. Ilalagay mo dito. Tapos pipindutin mo number 6. Pag pinindot mo yung number 6, merong resibo na dadating. Sige nga, try natin. Trial. Let's see, kailangan natin ng 5 banana. So, 5 banana. Then, number 6. Ito na yung presyo niya. Presyo niya ay, magkano? 155. Yan.
155 som. So, i-stick mo siya dito. And then, i-compute mo, magkano yung 155 som? 155 times 0.67, 103. 103 yung 5. Ibig sabihin, ng isa 20. Pwede na rin, no? Pwede na rin, 20 yung isa. Bilhin na natin yan. Laban na yan. And guys, nakarating na tayo dito sa hostel na may nakakahiyang nangyari. Di ba nag-grocery ako? Uwi na ako ng saging, tsaka tubig. Yung nabili ko pala na tubig, sparkling water. Para siyang soft drinks na pumuputok. Tapos hindi ko alam, siguro na alog-alog ko siya nung pauwi ako dito. Di ba kasi nakalagay siya sa plastic, tapos naglakad pa ako. Baka naalog-alog ko yung sparkling water. Pagkadating ko sa hostel, iinom sana ako. Alam mo niyo ba? Di ba nandun ako sa room? May mga kasama ako dyan. Pag ganun ko ng tubig, alam mo ba, bumuhos. Yang ako sa nangyari, bumuhos. Alam mo yung coke na naalog, tapos biglang bumuhos. Di pag gano'n ko, tapos nagpanik ako kasi as in ang laki ng buhos niya. Tapos nahiya ako kasi nabasa talaga yung sahig. Tapos sabi ko sa mga kasama ko, sorry. Pero buti na lang ang babait. Yung mga kasama ko pala sa room, mga estudyante sila. So 1 year na sila nag-i-stay dito sa hostel. Kumbaga long stay sila dito. Tapos buti na lang ang babait. Yung isa, tumakbo agad siya, kumuha agad dito. May tissue dito sa kusina. Tumakbo agad siya sa kusina para kumuha ng tissue. Tapos yung isa naman, kumuha siya ng map. Yung map, kumunta siya sa baba. Sabi ko, nakakaya. Sabi ko, ako na nagpupunas. Tumulong sila na magpunas. Di ba, nabasa yung floor. As in, tumulong sila na magpunas. Tapos yung nagmamap. Sabi ko, ako na kasi yang hiya ako. Nag-cause pa ako ng parang commotion sa room. Di ba mga estudyante nga sila? So nag-aaral sila. May area sila sa gilid na parang, kaya lumabas ako dito. Andun yung room ko. Lumabas ako dito sa may kusina area. Kasi nga nag-aaral yung dalawa. Dalawa sila from Egypt. So nag-aaral sila. Kaya sabi ko, shucks, naabala ko pa sila. Ang course nila is medicine. Kasi di ba ang hirap ng course na medicine. So kailangan aral na aral talaga sila. Naabala ko pa sila. Pero tumulong sila sa pagpunas. Tapos ayun. Yung first night mo dito, gumawa ka agad ng eksena, no? Yang hiya ako. Tapos, puti na mababait. Tapos, nung napunasan na namin, at least naging siya, icebreaker. Kasi nung walang nangyayari, hindi kami nag-uusap-usap. Kasi nga, busy sila sa pag-aaral. Ayoko naman silang istorbohin na nag-aaral, diba? So, ako tahimik lang din ako. Dahan-dahan pa ako magbukas ng bote. Tapos, at least naging icebreaker siya. After na nagkausap kami. Kaya ko nalaman na medicine sila, taga-Egypt sila. 1 year na sila dito. 3 years pa sila mag-aaral. Kasi nga natapon yung ko. At least naging naging nakausap-usap ko sila. Sobrang babait. Tinulungan talaga nila ako. Kasi yung iba parang titignan ka pa ng masama, 'di ba? Parang ano ba naman 'to? Bakit ka nagkalat dito? Pero sila as in tumakbo agad sila, tulong agad sila, ganun ang galing. Sa lang naman, this is our first day dito sa Kyrgyzstan. Papahinga na ako guys kasi tomorrow. Hindi naman tayo super aga, no? 9 AM naman. Pero kasi wala akong tulog in the past few nights. Kagabi wala akong tulog, no? So, babawiin ko lang yung aking nawalang tulog. Papahinga muna ako. Ayun lamang guys. Ito ulit. Kung gusto niyo magluto-luto dyan, pwede naman. Wala namang tao sa kitchen kapag ganito gabi. Luto ka dyan. Ayan. Microwave, ref. May washing machine din pala. Pwede ka mag-wash ang clothes mo. Ayun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Kyrgyzstan. May mga bibisitahin pa tayong mga tourist attractions dito in the next few days. So I'll see you again on the next one. Bye bye!